So yan mga ka-DIY, mga idol. So darang ato ang kuan, ato ang 24/7 na UPS. So 24 volts po ito. Yan, para makita ko sa inyo. Yung final na kasi pong setup na ito. Yan, yun yung kanyang terminal sa battery. Yan, yung battery niya. EV battery po ito. So 16 pieces to 20 Ah yung bawat isa nito. Yan, 24 volts. So ito yung setup natin. Yan, LEJOY yung gamit natin. Nakikita nyo, LEJOY 400 watts. So ang ginawa ko, meron kasi akong solar na 200 watts. So hindi niya kayang i-supply, lalo na makulimlim yung panahon. So ang ating battery ay malulubat. Yan, malulubat yung ating battery. 3 beses na itong nalulubat, guys, dahil sa kulang yung ating charging ng panel. So hindi niya kaya. So sa araw okay lang, walang problema dahil araw man, pero pag sapit na ng gabi, yan, malulubat na siya. So mamatay yung ating server. O bawal pong mamatay yung ating server dahil mawala yung internet natin, yung mga setup natin. O yan yung setup natin sa Microtech. Yan, saka Microtech po tayo, at saka media converter. Yan, yan ating palamig. Yan, palamig para hindi init yung ating mga device. So yung kanyang media converter na maliit, dalawa. Yan, naka-SFP po yung setup natin dahil malayo yung natapunan natin ng internet. O yan. O yan, so 24/7 po siya, walang patayan, dahil ang ginagawa po natin, guys, dinadaan natin sa ano. Ayan, kung nakikita nyo, napansin nyo, merong nakasaksak dito sa kuryente mapunta dito. O ito yung ating 24, ayan, 24 volt, you know. Ayan, 200 watts, 24 volt. O bali nilagyan ko siya ng, yung output niya 24 volt, at saka yung 8 amperes, 8.3 amperes. Power niya 200 watts. Ayan, guys, ano yung ating ginagamit. Ayan, dito natin dinahan, bali sinisiris natin sa solar panel. Yan. So sinisit natin yung battery sa 27 volt point 2 para hindi masisira yung ating battery, dahil hindi naman ito malulubat dahil meron siyang magcha-charge paggabi na. Siya yung magcha-charge paggabi. So hindi ko na siya nilagyan ng photocells dahil pag nung nilagyan ko ng photocells, hindi kayang isupply yung solar panel. So minsan maabutan siya ng minsan hapon pa siya, malulubat na siya dahil meron tayong yan 30 ampere na step up, step down. Yan, step down po ito, 24 volt, at saka ang out niya is 12 volt para sa ating inverter. So ginagamitan natin siya ng inverter. Yan, dahil mas mura yung inverter na 12 volt kaysa 24. So ganito na lang yung ginagawa ko. At saka yung ating LEJOY, di naman pwedeng 12 volt set up siya dahil step, ayan, step up po yung ating LEJOY. So 24 volt siya hanggang pataas yung kanyang kuwan, supply niya kasi step up. So yan, so hindi na ito basta-basta mamamatay yung ating server, dahil ang purpose lang naman natin dito pag mag-run out, pwede man siyang i-direct na isaksak sa battery, sa kuryente, pero pag mag-run out, wala tayong internet. Kaya ang ginagawa ko, dahil main server po ito, dito natin kinukuha yung lahat ng internet na papasok natin doon sa bukid. So kaya dapat natin itong ano, hindi siya mamatay. So yan, so ito yung ginagawa ko, tips ko sa inyo, guys, sa mga maliliit na setup dyan. Yan, ito yung gagawin nyo, mas makatipid kayo dito. Ayan. Ayan. Obserbahan ko siya, medyo mainit siya. Ayan, medyo mainit siya, pero yung ganito niya, heatsink niya, heatsink po kasi niya ito. So dito siya lumalabas yung init.
So obserbahan natin ito kung magtagal ng ilang panahon. Pero bala ko itong lagyan ng maliit na cooling pan dito. Hindi ko pa lang na lagyan para ma-absorb yung kanyang init. Hindi siya basta-basta init. At saka yung LJ natin hindi naman siya mainit. So double yung nagcha-charge niya. Solar siya. Ayan. Ayan, so try kong bunutin yung supply nito. Tingnan natin kung magbago yung voltahe ng ating controller. So ayan, nagbago yung kanyang voltahe. Ayan. Saksak ulit. Ayan. So dito siya yung nagsusupply. Kahit wala pang solar panel guys, okay na ito siya. Pero nilagyan ko lang siya ng solar panel dahil pag mag brown out ay mataon mag brown out isang araw. So meron tayong solar panel, hindi pa rin siya mamamatay yung ating UPS dahil merong solar panel. So ganun yung ating ginagawa sa aking server para hindi talaga siya malulubat 24/7 sheet na andar po yung kanyang so 24 volt po yan. So naipakita ko na sa inyo yung 12 volt. Yan. 24 volt. Ito yung setup kong 24 volt. Yan. So ganun yung mga pamaraan natin para tuloy-tuloy yung ating internet, dahil pag hindi natin babayaan natin palaging ang dito kasi guys nangyari sa aming kuryente, palaging mag brown out. Minsan sa isang araw, isang oras. Minsan din mayroong brownout dito, isang araw talaga, buong araw brownout. Tapos sa ibang sinusupplyan natin na internet, walang brownout. So nagrereklamo sila bakit walang internet. Palagi tayong nag-i-explain na brownout na ganon. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng ganitong setup. Wala naman problema dahil marami tayong mabibiling mga device. Pag meron lang tayong pambili. Yan. So yan guys, yung setup natin sa 24 volt na UPS natin na 24/7 ang andar, walang patayan. So ito ang ating inverter, yan, hindi siya umiinit. Matagal na itong naka-setup, siguro mga isang linggo na itong naka-setup, pero hindi umiinit yung ating inverter dahil meron siyang sariling fan. Ayan, yung sariling fan yung ating inverter. Nilagyan ko ng screen para hindi mapasukan ng maliit na butiki. Kasi pag mapasukan ito, masisira yung ating inverter. O bili naman tayo, so yung gastos na naman. Ito lang yung hindi ko nalagyan ng fan. So naghahanap ako ng fan na maliit na kasya dito. Yan, dito ko kasi siya ilagay, tapos dito para hindi siya iinit. So yan. So maintain ko na lang sa alikabok dahil talagang alikabok yung mayroong fan. Ayan. Ayan guys, yun yung setup natin sa ating UPS na 24/7.